ating isusuot. Wala pong problema sa mga performers dahil meron silang mga kanya-kanyang costumes. We have 8 groups of performers. Lahat sila ay naka-well-dressed at naka-costume at pinaghahandaan nila yan. Okay? So, paano po tayo, congregation? Pag sinabing congregation, those who are not involved in any performance or performances on that day, kayo po ay magsuot ng, para sa ikagiginhawa ninyo, ito po ang aking nire-recommend. Magsuot po kayo ng t-shirt, any color, naka-denims at naka-rubber shoes dahil kasama po kayo sa mga fun games. Ngayon, it's optional. Kung gusto niyo pong para hindi kayo, kumbaga, kasi yung mga performers ay naka-costume, kung gusto niyo rin pong magpa-print nito, it is just a souvenir. Okay? At cost. Ito ay pinaprint namin ng 150. Hindi ito ordinary printing, it is computerized. Kaya ganito yung ano niya. And ang dadalhin nyo lang po, black t-shirt, at isubmit nyo kay Ate Jean, at para maprintan kayo. Para pagdating nyo, in kayo, nakasuot, lulab, and Torah. Ayan, no? Yan ginamit po namin ito nung kami ay nagkaroon ng promotion. Nag-promote po kami ng Sukkot. Okay? So, if you're interested, just see Ate Derla and Ate Jean at sabihin nyo na magdadala na lang kayong t-shirt and you will just pay 150 for the printing. Wala pong tubo dyan. Yan po yun. Yan yung binabayaran natin doon sa printer. Okay? So, ang deadline po ay hanggang September 8 ng pagsusubmit ninyo ng black t-shirt. Makipag-usap at makipag-ugnayan lang po kay Ate Jean at Ate Derla. Ngayon, ang bawat isa na nagpa-register ng kanilang ng pamilya at merong mga tents at lahat po tayo, we have to bring food to share. Okay? But sana po, pakiusap lang po, no pork dishes because from the Word of God, ang baboy ay hindi tinatanggap ng Panginoon. Kaya no pork dishes to bring on that day, on the Sukkot day, that is prohibited from the Scripture. Maraming pagpapaliwanag na, and then we are now in the book of Leviticus, and it will be tackled also, again, paulit-ulit yan, na hindi po talaga tinatanggap ng Panginoon ang pork. But no offense meant, kung tayo ay kumakain pa, and in God's time, the revelation of the Lord, and it's God who will do that for us. Okay? Kung pinaglalabanan pa natin yan until now, just leave it to the Lord. Yun lang po ang pakiusap. Utensils and juices, care of church. Kaya meron tayong separate tent for that. Kung nakita nyo, itinayo na po namin yung 2 tents. Yan po ay hindi sa congregation. Yan po ay para sa mga banda dahil may equipment in case ng umulan, nakasave ang ating mga musical instruments sa right side from there. And then dito naman sa left side, yan mga utensils. Kaya wag na po kayo magdala ng mga utensils. It will be provided by the Lord plus the juices, plus water. Meron tayo dyan station ng water. Meron tayong 2 purified water. Kaya ilalagay. Kaya no worries about the water. Yan po ay sagot ng ating simbahan. Okay? And then, set up of your family tents. It will start on September 8. But if you own the tents, pwede naman kahit bukas mag-install na kayo ng inyong tent. But if you will just rent it at kailangan ng that particular not that particular kasi ayusan nyo pa yan. Kaya 1 week before the Sukkot day, pwede nyo nang install. But for us na mayroong sariling tent, kahit tomorrow you can install it. Because we are waiting for that, may mga men na tumutulong sa akin to install at tutulungan kayo kasi baka humangin, tangayin. Kaya patitibayin natin yan. Kaya, yun po, makipag-ugnayan lang din po kay na Ate Jean. Kung mag-i-install na kayo ng tents,
At nag-post na rin po ako sa ating FB page ng layout, but there are some corrections because of some reasons. May mga reasons na nag-merge, may nag-add, kaya it will be changed. But I will change that tomorrow. If I can do that tonight, that kung hindi naman ay this week, ipopost ko yung panibago. Okay? So, ayan na po. Ano ang laman nung tent dito sa right side? Kung saan po mag-fit ang ating technical, kasi meron tayong audio, at yan ay pinangungunahan ni Brother Emil, at meron tayong multimedia, ibig sabihin the projection of the pictures and the videos ay ipepresent doon sa projector na yan. Yan po naman ay sa pangunguna ni Ira. Kaya aaralin natin yan mamaya sa ating pong dress and technical rehearsal. And then, for the performers, this yung binanggit ko, yung part 1 na yan, for the congregation. But this time, for the performers and ministry support staff. Kaya makinig po tayo mabuti lahat because this will guide us to be in order sa lahat ng ating gagawin. Registration and call time, babalikan ko, ang registration ng congregation is between 4 to 5 p.m. And then after 5 p.m., magko-close na ang registration to prepare for the Sukkot presentation. But for the performers and ministry support staff, registration and call time, ang banda ay 2 o'clock. Bakit? Magsiset up po tayo. May mga ano pa kayo dyan, adjustment, tugtugan, etc. Plus the technical and multimedia. So magkakasabay po kayo, they have to be here 2 p.m. That will be on September 14. For the performers and dancers, you are not obliged to be here at 2 o'clock, but you have to register ng 3 p.m. 1 hour after, para hindi po tayo magulo. Kasi nagsiset up ang mga technical, kayo naman ay wag na magparit-parito doon, darating po kayo ng 3:00. And you have your assigned rooms already for your, yung costumes nyo, plus mga retouch ng makeup nyo, etc. Yung ibinigay ko pong practice room ninyo, iyon na rin po ang gagamitin yung room na pagpe-prepare para sa inyong pagpapalit ng damit at sa pag-makeup. And after that, makikiusap po ako performers, no littering, no loitering. Ibig sabihin, huwag na po kayong gagala, just confine yourselves doon sa room kung saan kayo naka-assign. Kasi habang nagpapalit-parito kayo, may mga inaka-set up, nagsiset up kami, magulo. Kaya pagdating nyo, kung hindi naman talaga importante that you have to go out from your room assignment, pakiusap ko, wag lang po kayong kumalat. Just contain yourselves doon sa room ninyo. Okay po? Ayun. Okay? So, coordinators, you have to be responsible to prepare a checklist on the following. Costumes. It is the obligation and the duty of the coordinators to check. Baka mamaya yung members nyo, hindi dala costume, hindi dala yung kanilang materials. Kaya doon sa inyong registration and call time to be inside the room assigned, check. Dapat may checklist kayo ng inyong mga dadalin. Okay? Para wala po kayong naiiwan. Ano pa? Aside from the costumes, props. Okay? Kasi experience ko, yung men, naiiwan yung flag, naiiwan sa bahay pag practice, ano gagawin natin? Ikakalampak nyo lang kamay nyo. Kaya, coordinator, kuya ha, pakicheck lang ang flag. And then, materials and other things that you have to bring during the presentation. Okay? And then, be responsible in your own personal belongings. Kasi dapat organized din po kayo sa loob ng classroom. Hindi pwedeng halo-halo ang inyong mga damit, hindi pwedeng halo-halo ang inyong mga kung ano man, accessories, etc. na dala-dala. Be organized, and it is the responsibility of the coordinators to organize your group members also. Then, game masters, we have game masters. Please coordinate with Sister Joanne about the preparation of our Sukkot adaptation games. Mamaya, meron silang orientation. At imimit ko kasi ang lahat ng coordinators today at 1:30 p.m. to give you the instructions and your concerns. I want to know your group concerns as early as now para we can check, we can
do something na para ma-prepare natin. At saka magkamustahan naman tayo what's going on in your group members. And then plan B, dahil tayo ay nasa courtyard, meron tayong tent. And tinignan ko ang weather forecast ng September 14, there will be rain showers in the afternoon. Kaya magpa-plan B tayo. Plan B ay in case of bad weather, in case na uulan, lahat po tayo ay mag-evacuate doon sa courtyard. All of us will go upstairs. Dito natin itutuloy ang ating presentation. Plan B yan. But we have to do it para hindi tayo matulad doon sa Hanukkah na para tayong mga basang sisiw. Okay? We cannot do anything about that. Wala naman tayong mga bubong. We don't have any coliseum para ituloy ang ating program. But worst comes to worst, iyan po ang gagawin natin. At tulong-tulong tayong lahat. Lahat po ay tutulong. Ang target ko in 30 minutes, ma-evacuate natin ang gamit natin doon. Just leave the tents. Lahat tayo ay pupunta dito sa sanctuary. At dito natin itutuloy ang ating Sukkot Festival. Yan lang po. At ang pakiusap ko po, congregation, kasi napapansin ko po, it's only the leaders and some workers of the church who are busy checking, reading the announcement in our FB page. Napakahalaga po. Sabi ko, I encourage everyone to update yourself through our FB page. Announcements are posted there. Napakahalaga. Anong purpose ng bakit nag-create ng FB page? Hindi po ako talagang knowledgeable in terms of teki-teki. Ako'y umaasa lang din sa ating mga multimedia people. And thank you sa kanila. The purpose of creating the church FB page is to bring to your attention some important advisory along with some key announcement relevant to our church plans and programs. The updates are crucial for ensuring smooth operations and maintaining good communication between the church members and the church leaders. That is our means of communication. Kaya, don't neglect from time to time. If you are busy with your Facebook, visiting and checking your friends and mga updates about our friends, let's get involved then. Let's be busy from time to time to browse. Mayroon bang announcement ang church na dapat ako ay well-informed? Okay? So, again, uulitin ko, ang FB page is for us to maintain good communication between you and the leaders of this church. And with this purpose, I encourage everyone to get involved, be informed, and stay connected. God bless us all. Praise the Lord. Thank you, Ate Lily, sa announcement. Okay, bago po tayo mag-umpisa sa ating pagsasalo-saluhang pagkain mula sa salita ng Diyos, inaanyayahan ko lang po tumayo yung mga first time na umattend po ngayon. Yung pong pamilya ni Arnel Lagro. Kayo, pamilya niya. Okay. Sila po si Nerissa, Arnel, Rain, Iris, and John Raynel. James Daniel, yan po yung pamilya ng Lagro. Okay, meron pa pong isa, si Auxilio Amante. Nandyan po ba siya? Palakpakan po natin sila. Salamat po, Salamat sa inyo sa inyong mga paanyaya. At bukas po lagi ang pinto ng iglesia nito. Makakaupo na po kayong lahat. Bago tayo magsimula sa muli nating bubuksan ang liham po ni Apostol Pedro.
Pero manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hinihiling ko po, Ama, na mangusap, magministeryo po ang Santong Espiritu sa oras na ito. At tulungan mo kami na maunawaan namin. Hindi namin, Panginoon, mauunawaan at lubos na isabubuhin namin ang iyo pong mga salita kung hindi mo kami tutulungan. Kaya po, hihilingin namin, Ama, na tulungan kami ng Santong Espiritu sa bawat salita na aming maririnig. Maraming pong salamat. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang pagbabahagi at pag-aaral namin ng iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kumusta na po kayong lahat? Mga kapatid, kumusta na ang inyong mga pamilya at ang bawat isa? Alam niyo po no, na tayong lahat ay pinahihintulutan ng Diyos na dumaan sa iba't ibang mga pagsubok, problema, hindi po sa pamamagitan ng secular, sa pamamagitan ng mundong ito. Kung hindi ang mga pagsubok na ito ay pinahihintulutan ng Diyos na galing sa Kanya upang subukin tayo kung ang ating pananampalataya ay dalisay at tapat. At sinabi rin po sa 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. Ako si Yahweh na tumawag sa iyo ay banal. Sabi po ng salita ng Diyos yan. At kayo'y magpakabanal. Instruction ng Diyos po yan. No? Yung mga nakaraan pong pagtuturo, pagbabahagi ng salita na ginawa sa inyo. No po? At pagkatapos po nito, no, kung nais po tayo magpatuloy at subaybayan po ang aklat na ito, unang aklat na ito ni San Pedro, samahan niyo po kami sa Friday night worship service. Ano po? Mga kapatid, nakikiusap po kami para masundan po natin ang mga pagtuturong ito. At makita din po natin yung ating sarili. May mga pagbabago pa sa ating buhay. At marami po ang nagtatanong, ano po ba, Kuya Ed, ang sinasabi sa banal na kasulatan na muling kapanganakan? Ano po ba yung born again Christian? Dapat nating maintindihan po yun. Kapag dumating ang takdang panahon na may magtanong sa atin, ano po ba yung born again Christian na tinatawag? Dapat alam po natin kung paano natin sasabihin sa mga taong nagtatanong sa atin. Kaya yan po ang ating patuloy na tatalakayin. At ito po ang title ng mga nakaraan po na itinuro. Pakita po natin. Kaugnayan, paggalang, huwarang halimbawa. Sa aklat nito, habang binubuklat po natin itong pagbulay-bulayan po natin ang bawat salita at pag-aralan. Kaugnayan, sandali lang po. Kaugnayan sa iglesyang iyong kinabibilangan. Paggalang sa mga pamunuan ng ating gobyerno. Huwarang halimbawa, wala tayong maipagmamalaking isang huwarang halimbawa kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Okay, tuloy tayo. Sabi po dyan, no, sa aklat, mag-a-adjust lang po tayo mga kapatid ng oras. No? Nasa 11:20 na po tayo. Kaya nga talikuran na ninyo
ang lahat ng kasamaan. Titingnan niyo po, no, kung ano sinasabi, talikuran. Kapag tinalikuran niyo po ang lahat ng kasamaan, mga kapatid, tandayan ng inyong pamumuhay sa tulong ng Santong Espiritu. At kapag tinalikuran niyo ang kasamaan, wag na po nating lilingurin. Wag na tayong lilingon. Totally wala na po. Sabi po ni San Pedro, kaya nga talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Verse 11, kapatid. Lundag na tayo dun sa ano, ha? Sa Roman number 2. Ayan. Ando na tayo sa Roman number 2, kapatid, ha? Ang approach po ni Apostol Pedro para sa mga Kristiyano, unang-una po, no? Sa mga Hudyo. Sapagkat si Peter po ay lehitimong Hudyo. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Pagmasdan niyo po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa isang katauhan po, no? Makikita niyo po nag-aaway ang masama at ang mabuti. Amen po ba? So kailangan po isa lang ang pipiliin natin para makaabot po tayo sa presensya ng Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay banal. Banal ang ating Diyos. Hindi na bahiran ni anumang dungis. Yan po ang nakakalaban ng mga Kristiyano. Kaya hindi nila magawa ang nais nilang gawin. Pag nanasa ng laman, nasa laman po tayo, mga kapatid. Amen po ba? Na mamuhay tayo sa laman. Ito yung ating flesh. Amen. Ang spirito at ang laman ay naglalaban, nakikidigma sa isang katawang tao. Tuloy tayo, kapatid. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 22, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao, yung luma nating pagkatao na namumuhay tayo sa kasalanan, na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Yung po instruction, no, ni Apostol Pablo po, no, sa mga tiga-Epeso. Iwan na natin, no, at sikapin natin na maabot natin ang ating Diyos na banal. Amen po ba, mga kapatid? Kapag hindi natin hinubad ito, hindi po mangyayari. Standard ng Diyos po napakabigat. Talagang makikipaglaban tayo sa kasalanan. Banal ang ating Diyos. Ang dating pagkatao na nasisira dahil sa pagnanasa ng laman. Okay, alisin na po natin, no? Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Nakakubli po yan, no? Sa ating kaloob-looban ng ating puso. Sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mangbubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Tanggalin na natin ang lahat ng yan upang maabot natin ang ating Diyos na banal. Amen po ba, mga kapatid?
Ayaw niya po na tayo po'y haharap sa Diyos na may kapintasan. Ayaw po ng Diyos yun. Ang nais ng Diyos, mag-participate tayo sa salita niya. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Ang partisipasyon natin bilang mga mananampalataya ay magpaturo sa Kanya. Amen. Gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Huwag po. Huwag natin pagbibigyan ang ating makalaman na pagnanasa. Sundin natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Gawin natin ang Panginoong Hesukristo. Palitan po natin, no? Gawin natin ang salita ng Diyos bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang hilig nito, mga kapatid. Naalala niyo po ba nang tayo'y tumatakbo sa ating pananampalataya? Naalala niyo po ba yun? Sabi niya, tanggalin ninyo, no, habang sa chapter 12 po ng Hebrew, verse 1 and 2a. Mababasa niyo po yan, no, sa inyong mga Biblia. Kung naaalala niyo po yun, no, habang tumatakbo kayo sa pananampalataya ninyo, hubarin ninyo ang lahat ng kasalanan na nagpapabigat sa inyong pagtakbo sa pananampalataya. Alisin ninyo, hubarin. Mga kapatid, mga simpleng instruction po yan ng mga apostol, no, na kinasihan ng Santong Espiritu. Gawin ninyo ang Panginoong Hesus, ang salita ng Diyos, bilang sandata. At huwag ninyong pagbibigyan ang laman upang masunod ang hilig nito. Mga kapatid, dadaan po tayo lahat sa mga gantong sitwasyon natin ng pangyayari sa ating buhay. Kaya nakikidigma po tayo 24/7. Hindi niyo po ba nakikita yun? Napagtatanto sa inyong mga buhay. At ang sabi po, huwag niyo pong bibigyan ng pagkakataon. Hindi makapag-first base siya sa inyo? Huwag. Huwag po. Tuloy tayo, kapatid. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu ng Diyos. At hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Verse 17, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Hallelujah. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Sabi ni Apostol Pablo. Magkalaban po yan, nasa iyo. Kapatid, nasa iyong pagkatao. Pagnanasa ng laman at ang Espiritu Santo, ang salita ng Diyos na nasa iyo, nag-aaway yan, nagpapambuno sila. Pero isa lang ang dapat natin piliin. Kung gusto natin maabot ang kalooban ng ating banal na Diyos, i-give natin ang isa. Isa lang po ang ating pipiliin, mga kapatid. Ang Espiritong nakikipamuhay sa inyo, mga mananampalataya, ang salita ng Diyos. Next. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, ng salita ng Diyos, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Amen.
Sapagkat sinusunod po natin kung ano ang sinasabi ng kautusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan ng Diyos. Hallelujah! Kumbaga tinitignan tayo ng napakalinis ng aking anak na ito. Sapagkat ang salita ng Diyos ang lumilinis sa atin buong pagkatao. Church. Kaya kung alam natin na tayo ay pinapatnubayan ng salita ng Diyos, wala na tayo sa ilalim ng kautusan ng Diyos. Okay, next. Sabi ni Santiago, ano po, no? Si Peter, si James, no? Si Pablo, no? Magkakatuwang po yan, no? Nung kapanahonan po na nag-ministeri po ang ating Panginoong Hesukristo. Kasama niya po yan. Saan nanggagaling ang inyong alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa pagnanasa? Pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Amen po ba? Amen po ba, church? Parang magulo po, no? Pero ang sinabi po, gamitin ninyo itong sandata. Mahalaga po ito sa inyo. Para hindi tayo matisod at patuloy na pabalik-balik na nadadapa. Katitisuran po yan ng mga taong hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Yung gusto ng isa, sa isa niyo pong tahanan, yung gusto ng isa, hindi gusto ng isa. Yung ayaw ng isa, pero gusto ng isa. Ang hirap pagkasunduin po, di po ba? Iisang pamilya sila sa isang tahanan. Pero hindi po nagkakasundo. Pero salamat sa salita ng Diyos. Nagpapaalala po sa atin yan. Patuloy at patuloy pong magpapaalala sa atin yan. Naglalaban-laban yan. No? Okay, tuloy lang, mga kapatid. Mga gawa ng laman. Ano po ba mga gawa ng laman? Para makita natin, masalamin natin, baka ako ito na ginagawa ko to Yung ginagawa ng laman, yung mga taong namumuhay sa laman, pag nanasa ko. Okay, tingnan po natin sa salita ng Diyos. Sa Galatians chapter 5, beginning verse 19 to 21, hindi maikakaila. Hindi po natin maililihim, mga kapatid. Kahit itago mo yan, lalabas at lalabas yan. Kung ano ang laman ng puso, siyang iniluluwal ng ating mga labi. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid. Nasa kautusan po, nasa Torah. Tunay na lilinisin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Mga kapatid, gusto ng Diyos na maabot natin ang Diyos na banal. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Paalala lang po mga kapatid, yung inyong pakaingatan niyo po yung inyong mga gadget. Yan po ay nakalahad dyan. Nakikita na pagmamasdan ng ating mga mata. Kapag nakita ng ating mga mata, ibig sabihin, binibigyan mo ng pagkakataon. Ang gawain makalaman para sa iyo. Amen po ba? Ang piling po ng mga apostol, huwag mo siyang pagbibigyan. Yan po ay nasa kaloob-looban ng isang tao. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan. Hindi po yung gawain na bigla.
Nabigla ako Kuya Ed Nabigla ako, Pastor Kaya ako po nagawa. No, hindi. Ang isip ang nagpapagalaw ng iyong buong pagkatao. Agree po ba kayo doon? Iniisip muna natin lahat kung ito ba ay tama o mabuti, kung ito ba ay masama o mabuti. Kaya pag nakita po natin masama, huwag mo na ituloy, kapatid. Huwag na. Pag mabuti, gawin mo ang mabuti. Okay, tuloy tayo. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkaaway-away, pagseselos, pagkakainggit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi. Nakita niyo po, naggugrupo-grupo sila. Naghahanap ng kakampi. Ganyan po yung tao, no? Ang akala niya, ang solusyon naroroon sa mga kakampihan niyang tao, makikigrupo siya. Hindi ganun po ang solusyon. Ang solusyon po ng Diyos, gawin ninyong sandata ang salita ng Panginoon. Baka po maligaw tayo, paalala lang po mga kapatid. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, no? Kapag ang tao pwede pong gawin na sumamba sa Diyos-Diyosan. Halimbawa, kapag siya ay pinapagyaman sa mundong ito. Yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang mga kayamanan, pwede pong ma-divert. Mahati ang iyong pananaw. Maaari po yun. Pangkukulam, meron po ba? Totoo po yung pangkukulam kasi po, naitala po sa banal na kasulatan. Katotohanan po yan. Kapag ka naitala po sa banal na kasulatan, sa Biblia, sa salita ng Diyos, katotohanan po yan, bad spirit. Pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakainggit, at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahagi. Yan po ay pagnanasa ng laman. Huwag natin pong hahayaan na maka-first base sa atin. Huwag. Hallelujah. Tuloy po. Ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Pagkainggit, pagpatay. Kinulong niya po, no? Tingnan niyo po, kinulong niya yung pagpatay. Paglalasing, meron po ba sa atin naglalasing? Nasa singlot. Meron po yan. Yan po yan lumang pagkatao natin. Napakasarap pong inumin. Opo. Tama ka dyan, kapatid. Beer. Pagbukas pa lang po Di ba? Naiinganyo ka na Lalo na, tama ka dyan, sister. Malamig. Natikman ang isang bote. Parang sabi ng isip niya, tingnan niyo po yung isip natin, didiktahan tayo dyan. Parang bitin. Isa pa nga? Di totoo po yan, no? Kahit natatawa po kayo, alam ko, nasasakyan niyo po ito. Totoo po yan kasi po naisulat Yan po yan, makikita niyo po yung lumang pagkatao natin kung ano yung gustong-gusto ng inyong laman sa inyong tinutunggan. Sinusupa, sinisigarilyo. Yan ang mga pagnanasa ng laman. Kung gusto mong maalis yan, kapatid, sa bisyo ng isang tao, o Kristiyano na siya, na inaalipin pa yan,
sikapin mong tanggalin sa iyong isip. Sikapin mo. Paglabanan mo. Paglabanan mo siya. Diyan mo may encounter ko anong sinasabi ng salita ng Diyos na naglalaban ang pagnanasa ng laman at ng kagustuhan ng Espiritu Santo na nananahan sa iyo. Mga kapatid, gusto natin maabot ang ating Diyos na banal. Amen. Standard po ng Diyos yan. Hindi madali po yan, kaya kailangan malaman natin ang magiging sitwasyon natin sa buhay na ito. Lalabas tayo mamaya, babalik. Dapat alam natin ang salita ng Diyos. Alam natin as being a born-again Christian. Muling isinilang sa pangalawang pagkakataon sa Espiritu ng Diyos. Kaya po nagbigay ng babala. Lalabis po tayo, no? Binigyan na po tayo ng kapahintulutan ni Ate Lily, no? Kung abutin man tayo ng 12, no? Adjust lang po tayo, ha? Okay. Okay, babala po mula kay Apostol Pablo. Sabi niya dyan, no? Paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi po natin maaabot ang Diyos. So kailangan lahat ng kapintasan, lahat ng dumi sa ating katawan, maisukan natin, mga kapatid. Isukan natin to sa tulong ng Espiritu Santo. May partisipasyon kang alam na gagawin kung hindi sumunod sa salita ng Diyos. Gusto ng Diyos na maging makatotohanan tayo, mga kapatid. Hindi tayo magbabalat kayo. Sa totoo lang po, nangyayari yan sa buhay ninyo. Na dapat maintindihan niyo po, no? Hindi yung magpakalayo-layo kung saan kayo magsusuot. Pakinggan niyo po ang salita ng Diyos. Siya po ang tutulong sa atin. At yan po, makikita niyo po ang babala ni Apostol Pablo. Tuloy, mga kapatid. In Galatians chapter 5:26, huwag tayong maging palalo. Okay? Huwag nating galitin ang isa't isa at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Yan na po yung pagkatao natin. Kapag nakikita natin umuulan ang buhay ng isang tao, makikita niyo po, dalawa ang papasok sa inyo. Sa inyong isipan. Dalawa po. Maaring mainggit ka. Tama po ba? Or maaring ikagalak mo. Di po ba? Isang negative, isang positive. Mga kapatid, huwag tayo maging palalo. Huwag nating galitin ang isa't isa. Huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Makigalak tayo. Oh, brother, sister, pambira, pinagpapala ka ng Diyos. Oh, yun na po, no? Amen po ba? Hindi po yung negatibong aspeto po ang iiral sa atin na halos mas mataas pa sa ating pagkatao. Amen. Tuloy tayo. Ang mga gawa ng Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Una, okay, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Pag-ibig po, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Tuloy. Kahinangunan.
at pagpipigil sa sarili. Tandaan niyo po yan, ha? Tignan niyo po yung dalawang bunga po ng Espiritu, no? Dalawang huli. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Yung self-control po, kailangan niyo yan, mga kapatid. Mga kapatid, kailangan natin ang self-control, pagpipigil sa sarili. Gusto nating gumawa ng masama, dapat i-apply natin ang self-control, pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Kapag ginawa niyo po, no, yung isinabuhay po natin, ang bunga po ng Espiritu Santo, mga kapatid, walang batas laban sa mga ganito. Saklaw niyo po lahat kung mamamayani sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Walang magaganap na pagpatay. Kung mahal mo ang iyong kapwa, walang mangyayaring pagpatay. Kung mahal mo ang iyong kapwa, walang mangyayaring pangangalunya. Amen po ba? Ang pangangalunya po, no? Ang pakikiapid, pansamantalang sarap lamang yan ang ating buhay. Pero panghabang panahon, nahirap ang ating mararanasan, mga kapatid. Pansamantala lang po yan. Yang sarap na yan. Pero panghabang panahon natin, pagdudusahan po ang mga kasalanan ito. Kaya po, no, apply natin ang self-control kapag may nagbigay sa inyo ng blue cell na sigarilyo at hindi ka na naninigarilyo. Sabihin mo, wala naman nakakakita. Hindi mo alam ang Diyos ay nakatunghay sa'yo. Kitang-kita ka ng Diyos. Hayag mula sa kalangitan ang ginagawa ng tao, sabi niya sa Romans chapter 3. Hayag na hayag po yan. Lihim man o hayag, nakikita po ng Diyos ang lahat ng ito. Okay, tuloy tayo. Tignan niyo po, no? Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Pagmasdan niyo po yung verse 24. At ipinako na sa krus ng mga nakipagkaisa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito, mga kapatid. Natatandaan niyo po ba ng ipako si Jesus sa krus? Lahat ng kasalanan po ng isang taong makasalanan ay kasamang naipako sa krus. Upang hindi na tayo magkasala pang muli. Mga kapatid, pagbulay-bulayan niyo po ang salita ng Diyos. One sermon. Isang beses lang po yan, mga kapatid, na nangyari. Hindi yan paulit-ulit. Minsanan niya pong ginawa yan. At hindi po paulit-ulit. Yan po ang nais ng Diyos. Kung bago ka man o nakita mo ang sinasabi sa banal na kasulatan, ipinako lahat na kasama ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng ating kasalanan. Amen? Opo, mga kapatid. Tuloy tayo. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, amen po ba? Amen po, no? Siya nagbigay sa atin ng Espiritu. Ng buhay, ang Espiritu ng Diyos. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, anong dapat natin gawin? Mamuhay rin tayong
ayon sa Espiritu. Amen. Amen. Kailangan siya po ang masusunod, mga kapatid, sa buhay na mga mananampalataya. Ang Espiritu ng Diyos, ang salita ng Diyos ang kailangan pong maghari sa buhay ng isang tao. Hallelujah. Meron pa po tayong 10 minuto. Haba pa po, no? Okay, hanggang 12 po yung binigay sa atin, ha? Adjust lang po tayo, ha? Bagyan. Okay, tuloy, kapatid. In Galatians chapter 6 verse 10, kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kapatid niyo po yan sa Espiritu, mga kapatid. Gawan na po natin, no? Kung gagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, gawin na natin. Gawin na po natin ngayon, ano? Tuloy. At ang sabi ni Apostol Pedro sa mga Kristiyanong nagkalat sa buong daigdig, ano ang kanyang sinabi o tinuran? Talikuran na ang kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri na makamundong pamumuhay. Yan po yung umiinog sa atin. Ha? Tingnan niyo po ang daigdig, umiinog po yan. Spirit po yan, no? Na namamayagpag po. Nandoon po tayo sa ibabaw ng sanlibutan. Ang mga Kristiyano. Nandoon tayo, umiinog yan po, no? Kasamaan, pandaraya, pagkukunwara, pagkainggit, paninirang puri na makamundong pamumuhay. Hallelujah. Okay, tuloy tayo, move. Ano ang dapat nating tanggapin? Manabik sa dalisay na gatas na espiritual. In verse 2 and 3. Napapansin niyo po ba yan? No? Buksan natin yung verse 2. Kapatid. Yan. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago tayo tungo sa ating kaligtasan. Kung gusto niyo pong maabot ang banal na Diyos, mga kapatid, kailangan natin ang dalisay na gatas. Ano po ba yung dalisay na gatas na sinasabi? Ito po, ang salita ng Diyos. Ikinumpara po siya na isang dalisay na gatas. Amen? Paglago po yan, no? Tingnan nyo, imagine niyo po kapag kayo po ay may mga anak na sanggol na ngayon po, dala-dala nyo o naiwan sa inyong mga tahanan. Pagmasdan nyo po ang sanggol. Tunay na umaasa sa kanyang ina at sa kanyang ama. Hindi siya makakilos na katulad natin na normal na tao. Okay? Yan. Kikita niyo po ba yan? Ayun. Yung sa panahon na to po, no? Sa oras na to, yung mga nasa sa sinapupunan pa lang. Yan. Imagine mo yan, no? Ang paglusog po ng inyong mga inakay, ng inyong mga anak, ang pag-asa po niyan, no, sa panahon na yan na sila yung mga baby pa, nasa mga nanay at tatay. Imagine niyo po, expound niyo po, ha? Mga kapatid. Ang sarap ituloy po, kaso kapos tayo sa oras po. Ano po, mga kapatid? Sige, tuloy mo lang doon. Sandali lang. A few minutes. Tuloy mo lang doon sa baby. Yan. Okay, yung scripture, pakita mo. Yan, para malaman natin dyan tayo magtatapos.
Yung verse 2 and 3. Yan. Okay ha? Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa inyong kaligtasan. Nakukuha niyo po yung sinasabi? Okay, no? Palulusugin po kayo, no? Ng salita ng Diyos na ikinumpara ni Apostol Pedro ng isang gatas, dalisay na gatas. Kapag ka dumedede ang bata, makikita niyo po, no? Papagutom na gutom siya. Inaabot mo pa lang dyan, nagkakakawag na siya. Tanda na gutom siya sa dalisay na gatas na ikinumpara sa salita ng Diyos. Tayo po ba mga kapatid, pinananabikan po ba natin na laging marinig at mapag-aralan ang salita ng Diyos? Yes. Amen! Yan po magpapalusog sa atin para maabot natin ang ating banal na Diyos. Amen! Verse 3. Sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon nang matikman niyo po ang salita ng Diyos. Naranasan niyo po mga kapatid kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Tayo po tayong lahat at dito po tayo, hindi po tayo magsasara ha. Tutuloy po natin ito sa weekend worship service natin. Kung ano po yung ipinakitang pagsasara.